Ating binasa kanina sa ating scriptural reading sa pamagat na Diyos at ang gobyerno, which is dito po ay nakatutok kung ano yung mga naging tungkulin po natin bilang mga mamayan at bilang mga Kristiyano. So ating basahin ang ating teksto sa mga punto from verse 13 to verse 1 hanggang verse 5. Sinasabi po dito, ang bawat tao ay magpasakop sa mga mamahalang otoridad sapagkat walang pamamahalan na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at ang mga lumalaban ay tatanggap ng makahatulan sa kanilang sarili sapagkat ang mga pinuno ay hindi ilabot sa mabuting gawa kundi sama-sama. Ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo, ngunit kung masama ang ginagawa mo, natakot ka sapagkat hindi mo lang kabuluhan ang pagdadala niya ng tapat. Siya ay lingkod ng Diyos. Pangilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaya nararapat ang pasabog, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil sa Biblia. Manalangin po tayo. Maraming salamat po Diyos sa pagkakataon po muli na kung saan makikinabang po kami sa mga aming mga pakinggan na mensahe, ang kanyang prinsipyo, ang mga pangako po nito na magbibigay po muli po Diyos ng kasiyahan ng aming mga mananampalataya. Diyos po muli namin ang tulong ng Banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng pangunawa at alam po ang mga maraming salamat po Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so alam naman po natin na katatapos ang butuhan sa ating minamahal na bansa. At alam na rin natin kung sino yung mga nagwagi at sa mga katulad po natin na saan ang ginuto po natin ay nanalo, hindi, at ganun pa man ay tinanggap po ng mayroong kaayusan, mayroong napanatagan at walang kaguluhan ng kanila. Ayan po yung forma ng ating gobyerno kung saan malaya po tayo. Now, para sa ating pag-aaral, yung salitang Diyos at ang gobyerno, dalawang salita po ito na kung saan ay pinagsama sa isang pangungusap na kung saan ay wala pong tension. Ibig sabihin, wala pong disagree o walang umaayaw, kundi nakikita po natin na wala pong tension na makikita po dito. Now, sa ating kapanahunan, lalo na sa mga nagdaang eleksyon na nangyari, alam po natin na ang politiko po ay maraming divide. Hindi lamang po ang simbahan, kundi pati pamilya, and even believers. At yan po yung nakita po natin. Right? Nakita din po natin ang mga debate sa mga nangyayari, lalo sa mga kandidato, kanilang mga policies, o even ng kanilang mga pangako. Nakita po natin kung paano yung direksyon na tinutumbok ng mga kandidato po nito. Pero tayong mga Kristiyano, bilang Kristiyano, ay ang katotohanan, sila ba talaga ay ating sinuportahan o sila ba talaga ay sasabit po tayo sa kanila? Higit sa lahat, bakit po tayo magsasabit sa mga taong dito? Dito sa Romans chapter 13 verse 1 hanggang 5 ay binigyan po tayo ng isang makalangit na pananaw para sa civil authority. Kaya sa passage po ito, marami nang full election ay napag-aralan ito kahit dun sa private class, dito rin sa ating Sunday school ay napag-aralan natin ito. Ang sermon ito dapat before election ay
kaya lang ito nangyari. So, this is the time dahil pagkakataon din po ito para sa atin. So, dito sa passage na binasa po natin, makikita po natin po dito yung isa ni Paul na isang pagtulong at makita ang gobyerno na ito ay hindi lamang human institution. Hindi lamang po ito nangyari, naganap sa tao, kundi ito ay instrumento ng Diyos. It is a God's instrument. Okay? Habang may mga tao na namumuno dito sa ating lupain, dito sa ating bansa, tandaan po natin, habang sila po ay nakaupo sa trono, ang Diyos ang naglagap sa kanila. Ang Diyos ang naglagay sa kanila. Kaya makikita po natin dito sa ating pag-aaral ay isa pong paalala sa atin ang ating relasyon sa ating estado. Okay? Higit sa lahat, ito yung magbubugbog sa ating relasyon din sa ating Panginoon. Kung ano po yung relasyon natin sa Panginoon, yan din po yung magiging relasyon natin sa gobyerno. Yan po yung magiging bunga po noon. Okay? That's why Paul is not calling the church to political apathy. Hindi niya tinatawag na ang simbahan ay para magkasama sa mga political party. Kundi po ay isang allegiance o ikisama sa kanila. No? So, ibig lang sabihin, meron po tayong responsibilidad na igalang kung saan ay ang nilagap ng Diyos sa mga tao na kung saan ay mayroong mga otoridad. Okay? Ako ay ordinansa ng Diyos. God ordained. Hindi ito basta-basta na utos, kundi ordinansa po ito. Now, tignan po natin, as we study chapter 13, verse 25, in verse 1, ay makikita po natin po dito kung sino yung author ng nagbigay ng mga otoridad. Those people na kung saan ay binigyan ng karapatan o otoridad sa atin. Kaya sinasabi ng verse 1, then every person be subject to the governing authorities. Sinabi ko ng verse 1, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Kaya si Paul, sa kanyang instruction sa gobyerno, ay inilatag niya yung pundasyon ng katotohanan. No, ano yun? Pundasyon po yun, that God is the source of all authority. Sa Kanya nanggagaling lahat ng mga otoridad. Okay? Walang makakapag-rule independently. Hindi galing po yan sa Diyos. Okay? Walang kapangyarihan by mere human effort. Walang sabihin, wala kang kapangyarihan para ikaw ay makapangyayari sa lahat ng mga bagay. Okay? O walang political maneuvering. Ibig ko lang sabihin, yung mga nangyayari ay hindi political maneuver, kundi yan ay rule po ng Diyos. Okay? Behind the rise and fall of leaders stands still the sovereign hand of God. Bumagsak man yan, at yan ay nakatayo o nakaluglok, ay sa soberanong kamay pa rin ng Diyos ang pumupunto. Kaya itong verse na to ay maraming theologians na kung saan ay pinangalanan po ng verse na to, it is God's sovereign ordination. Yun yung mga tawag po nila po dito. Na ibig lang sabihin ay hindi lamang siya ang
may tangan po ng lahat ng bagay, but He also ordains. No? Na ibig lang sabihin, nilalagag niya po yan, nilalagag ng Diyos po yan, i-establish ng Diyos po yan. Kaya ina-appoint po ng Diyos yan. Ang bawat otoridad na nag-exist sa ating mundo nito. Ibig lang sabihin, lahat ng mga otoridad ay established at nag-appoint po ng ating Diyos. Even in civil and political leaders, Diyos pa rin yan ang kumikilos po dyan. So, what does this mean? No? Anong ibig sabihin po niya? God is the ultimate authority. Siya yung mayroong tangan ng lahat ng mga pangyayari. Siya yung lahat ng mga bagay na nangyayari ay tangan-tangan po ng Diyos. Kaya bago po natin maintindihan ang earthly governments, kasi minsan hindi naiintindihan eh. Kapag may mga batas na establish, minsan pinukontra ng mga tao. Kaya bago natin maintindihan ang earthly governments, dapat we must recognize the reality of God's government or throne in heaven. Diba? Kailangan maintindihan muna natin po yun. Para pagbaba, pagdating sa otoridad ng mga gobyerno, maintindihan po natin. Dahil nga lang, sometimes talagang hindi maintindihan ng mga tao. Kaya kumukontra sila. Hindi, ayaw nila. Kahit maganda ng ginagawa, ayaw pa rin. Why? Anong dahilan? Kaya dapat maintindihan po natin. Ayon sa Psalms 103 verse 19, sinasabi po dito, the Lord establishes His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. Dapat ang makita po natin, lahat dito sa lupang ito, all earthly rulers are subordinate to God's supreme reign. Dahil dapat maintindihan na ibig lang sabihin, yung kanilang otoridad is delegated, not autonomous. Kaya may kanya-kanya. Diba? Minsan, pinu-question ang gobyerno po natin. Bakit hindi unahin ang mga bagay na ito? Bakit dyan ang nakatuon lamang ang gobyerno? Diba? Eh, hindi na naintindihan na may kanya-kanyang lugar o parte ng mga bagay na ginagawa ng gobyerno. Kaya minsan nagre-review rin ng tao dahil mas kinuuna pa yung mga bagay na ito at hindi napapansin yung mga problema. Eh, hindi nila alam na mayroong delegated authority. No? Eh, yun ang dapat makita nito natin. Kaya tingnan po natin, mga kapatid, ang civil authority is a divinely instituted. Kaya nga sabi ni Paul, there is no authority except from God. It includes kahit ikaw ay hari o presidente o hukom o sino man, governor o lahat ng mga officers, police officers and local officials ay sakop na po yan. Okay? Diyos. Okay? Whether good or corrupt, bad or corrupt, God permits them. Pinahintulutan ng Diyos po ito para hawakan ang kanilang opisina sa kadahilan for His purposes. Bakit nangyari? Bakit inalaw ng Diyos ang masamang tao na to na mamuno? Di ba? Bakit inalaw po ng Diyos? Dahil sa kadahilanan. Right? Kahit sabihin natin na hindi natin maintindihan, bagamat hidden from us, ay nangyari po yun. Ang prinsipyo ito ay hindi na ito bago. No? Ito ay nagaganap long before throughout Scripture, kahit sa lumang tipan ay nangyayari po ito. Diba? Kahit umpisahan po natin si Pharaoh, okay, Egypt, kung saan ay kinalaban niya ang Diyos. Ginawa ng Diyos ay tigas ang
puso niya. Anong dahilan? Ang sabi po ng Diyos, in Exodus chapter 9, verse 16, "But for this purpose, I have raised you up to show you my power, so that my name may be proclaimed in all the earth." Yung kadahilanan. Ganun din kay Nebuchadnezzar. During that time, yung hari na kung saan, very proud king. Pero pinagpakbaban ng Diyos po ito. Okay? Na biglang sabihin, dahil masama ang hari po ito, ay may sabihin pa rin sa kaliwat po ng Diyos. Even si Pilate, di ba? Si Pontius Pilate, yung governor ng Romans, na kung saan ay nagbigay ng authorization na makapos sa krus. Pero pinaalala na siya ng Panginoon. Di ba? Sabi niya in John chapter 19, verse 11, "You would have no authority over me at all unless it has been given you from above." Okay? So nakikita po natin na lahat ng mga kaso po ito, even sila man ay bumagsak, sila man ay talagang masamang mga tao, but still, they are God's people. Bakit? No? So, ibig sabihin, nakikita po natin that all these things were under God's control. No? Sa pagiging soberano ng Diyos. Ginagamit niya ang mga taong to accomplish this divine plan. Talagang mangyari yung mga plano ng Diyos. Whether you are judge ay para lang ma-display yung kanyang glory bilang Diyos. Okay? So, ibig lang sabihin, ang katotohanan na ito na natumayan po natin, it requires humility and faith. Mga sa atin, dapat ang pagpakumbaba at pananampalataya. Alam po natin, napakadali mag-submit sa isang gobyerno kung saan lahat po ay nag-agree, right? Dali lang mag-submit kapag tayo ay umaayon sa kanyang gusto. Pero napakahirap kung saan ang isang ruler o isang namumuno ay masama. Okay? At yung mga polisiya po niya ay nagbibigay sa atin ng problema. So, mahirap mag-submit po doon. Pero sabi ni Paul, at namang sinusulat niya, ang sulat po ito, during that time, ay panahon po ni Nero, na kung saan ay isang masamang tao at brutal na tao, still, he calls for submission. Nananawagan pa rin na mag-submit ang mga tao doon. Not because Nero was wicked or righteous, but because God is sovereign. Soberano po ang Diyos. Kaya mag-submit ang mga tao sa anumang kadahilanan. Ito yung sinasabi. Okay? Na hindi lang ibig sabihin that we must obey every command blindly. Especially kung yan ay binabayulit nila ang salita ng Diyos. Wala nga namang sumunod pa tayo. Di ba? Kapag nakasalalay ang salita ng Diyos, we have the right to summon. Meron tayong karapatan para huwag sundin. So, ibig sabihin, we honor the office of those leaders. Of course, nire-recognize po natin ang kanilang mga opisina. Okay? Kapag tayo po ay kumontra sa mga batas nila, ay parang pumupunta na rin tayo sa Diyos na kung saan siya yung establish nito. Ayun po sa Romans chapter 13, verse 2. Okay? Kaya dapat tignan po natin kung ano po yung mas mataas na pananaw ng meron ng mga Kristiyano. Right? Sometimes, kahit Kristiyano, talagang
ayaw. Ayaw sa sumunod. Kaya natin ang mga Kristiyano sa kabila ng hindi naunawaan kung ano yung dapat gawin. Right? Kapag ito ay establish ng Diyos, dapat ay sundin po natin. Kaya kapag pumunta ka sa gobyerno, kinukontra pa rin ng Diyos kung ano po ang kanilang mga batas. Pero bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, tayo hindi lamang po tayo citizen ng kingdom o ng langit. Di ba? Tayo po ay kasali pa rin sa citizenship ng earthly nation. Hindi pwedeng pag-iwalayan po yun. Habang tayo po ay nabubuhay, we are under the governments. Nasa ilalim po tayo ng gobyerno. But again, nabubuhay po tayo for the glory of our King. Okay? Na hindi nga sabihin, we understand that all authority comes from God. Help us live in faith. Ito yung bibigay po sa atin ng lalo pang lumago ang ating pananampalataya. Ang God nagbibigay ng karagdagan. Right? Bakit? Kasi kapag alam po natin na ang gobyerno ay bigay ng Diyos o siya ang nag-institute po nito, mawawalan po tayo ng takot. Okay? Mawawalan ka ng takot. Magkakaroon ka man ng paggalang sa mga namumuno, pero hindi natin sila niya-idolize. We can honor them, not idolize them. Di ba? Yun yung mangyayari. So, pangalawa, yung kadahilanan toward governing authorities, yung manner yung dapat po natin gawin. Ayan po yung sinasabi ng verse 5. Sabi po dito, therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed. And those who resist will incur judgment. One must be in subjection not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. So, ano ibig sabihin po nito? There is a submission na ibig sabihin, itong command na ito ay klaro. The command is clear. Maliwanag na ibig sabihin, be subject. Okay? Na ibig sabihin, hindi ito blind obedience, but it is a respectful submission to law and order. Okay? Ito yung respectful submission. Meron tayong paggalang sa batas at sa kanyang kaayusan. Conscience, we obey not just to avoid punishment. Sumusunod tayo dahil ayaw natin maparusahan. But because our conscience, dahil ang konsensya mo bilang isang Kristiyano, magmula ng ikaw ay naligtas, ay naghubog ng Diyos ating mga konsensya. Kaya tayo sumusunod because of our conscience. Diba? Pero yung iba, wala pa sa pagiging Kristiyano, kung ano yung konsensya na nagdidikta sa kanila, yun ang kanilang sinusunod. Diba? Kaya maraming mga diktat. Maraming gustong magpabagsak ang gobyerno. Ayaw nilang sinusunod. So, ibig sabihin, sinusunod nila yung konsensya ng ibang tao. But for us, bilang mga Kristiyano, kaya tayo sumusunod because our conscience ay nauhubog po ito ng salita ng Diyos. Right? Kaya tayo ay sumusunod. At sabi pa, limit of obedience. In Acts chapter 5, verse 29, when government contradicts God's law, we must obey God rather than man. Okay? Maliwanag po ito. Okay? Maliwanag po ito, mga kapatid. Bilang mga Christian, na kung saan ay ginawa ng mga disciples during the time. So to be, kung meron mang crime o meron mang tawag nito, kaparusahan, tanggapin. Walang problema yun. As long na sinunod natin yung sinasabi ng Biblia para sa atin. Okay? Ganun yung ginawa ng mga Kristiyano during that time.
Hindi nila sinunod yung utos para lang hindi sila makapag-evangelize. Ginawa nila, evangelize sila. Pero tinanggap nila yung magiging parusa. So, gano'n man ang mangyari, okay, just give us the fine and we promise to sundin namin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So what is the application for us bilang mga Kristiyano? Of course, kung ano yung mga batas, magbayad po tayo ng mga taxes, no? Follow the rules, follow the laws. Yun yung dapat po natin gawin. Ipakita po tayo ng respeto sa kanila, even when we are disagree. Diba? Kaya disagree ka, kailangan pa rin bigyan ka ng respeto sa kanila. Pero, tandaan po natin, we never compromise biblical truth. Huwag natin sa alang-alang ang katotohanan, ang mga biblical na katotohanan. What is the purpose of governing authorities in verse 3 to 4? No? Ano ang kadahilanan po nito? For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. He is God's servant for your good, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. No? Ano ang purpose po nito? Biglang sabihin, we have to promote of good. Ang gobyerno po ay ano man ang nasasakupan po nito ay magbibigay po ito ng palubag o reward to those do good. Yung gumagawa ng mga kabutihan. Hindi lamang po yun. He will provide an environment kung saan magkakaroon ng kabutihan. Lalo po pa ito. Yun po yung trabaho ng gobyerno. Yun po yung kadahilanan kung bakit merong namamahala sa gobyerno. Ano pa? Of course, paparusaan yung mga gumagawa ng mali. Okay? Kaya nga sila yung may hawak ng tabak. Okay? Na ibig sabihin, they are enforcing justice and maintaining peace. Yan po yung trabaho ko na. Why? Because they are God's servant. Tatlong beses na binanggit po ni Paul ito. They called God's servant. Tinawag silang servant ng mga Diyos, ang mga taong ito na namumuno po sa atin. Di ba? Bakit sila tinawag? Although kahit sila po ay talagang very style, at ang kanilang pamumuno talagang very sarcastic. Bakit tinawag pa rin servant? Okay? Why? Because ang gobyerno ay isang tool ito ng Diyos sa kanyang kamay. It is a tool of God's hand. Okay? Kaya merong gobyerno. Right? Ano to? Kasangkapan po ng Diyos. Okay? So, ibig lang sabihin, lahat ng mga bagay na ito ay talagang design ng Diyos for our own good. So, paano po natin may apply sa buhay po natin bilang mga Kristiyano? Ano po ang dapat natin gawin? May mga tungkulin ba ang mga Kristiyano regarding sa ating paggalang sa ating mga otoridad? Of course, meron. Kaya lang, malimit ay hindi na ginagawa. Sometimes, sa prayer meeting nila dinadala. Ibig sabihin, we should pray for our leaders. Diba? Yun ang tungkulin po natin bilang mga Kristiyano para yung kanilang mga tungkulin ay madala sila at magampanan nila because this is a God rule ay magampanan nila faithfully. Yun yung trabaho po natin. Hindi yung kontrahin. Hindi yung ano man ang mga bagay na ginagawa po natin. Binabas, no? Pero hindi, dapat iba na lang po natin. Yan po yung trabaho ng mga Kristiyano. So, what is the application? Mga kapatid, live honorably, ibig lang sabihin,
bilang mga Kristiyano, bilang mga mamamayan, bilang mga citizens of the government, be a model citizen. Saan mong gagaling po ito? Ito sa mga Kristiyano. Okay? Tayo dapat magiging larawan bilang mga mamamayan. Okay? Hindi lamang para ma-avoid yung punishment ng meron man, kundi ito po ay nagre-reflect sa iyo ang katauhan ni Kristo. Makikita nila ang reflection ni Christ bilang mga Kristiyano. Hindi lamang para, ayaw kong gumawa yan para hindi ako mabasa. No. Be a model as Christ, the image of Christ. So, engage with discernment, be involved in politics. Pero ibig sabihin, meron tayong karapatan, but never idolize. Pero tandaan po natin, hindi sa politician nakasalalay ang pag-asa mo, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa mga politician tayo aasa dahil sila ay nanalo. Kaya ang pag-asa po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, it means submit to God first. Mag-submit muna tayo sa Diyos. Let your obedience to civil authority be rooted. Mag-God yung ating pag-submit. Okay? Ang pagsunod sa batas o sa civil authority be rooted in your greater submission to the Lordship of Christ. Habang malalim ang pagsasabit mo sa ating Panginoon, sa ating gobyerno. Sana gano'n, lahat ng mga tao maayos at maalwan ang gobyerno. Intercede for nation. Okay? Intercede po tayo. Manalangin tayo ng kapayapaan, wisdom para sa mga namumuno, na sana ay magising sila. Okay? Magkaroon sila ng kabanalan sa ating lupain. Diba? Yun naman talaga ang hangarin ng ating mga Kristiyano. Right? Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tungkulin po natin ang lahat ng mga bagay po ito na sila po ay panalangin, palalaanan po sila. At kung mayroong pagkakataon na mangaral sa kanilang nalalagyan, gawin po natin. Wala nang gagawa po ng hindi ang mga Kristiyano. So we must engage. Kapag ikaw ay nangaral, ibigay mo na yung nararapat. Kasi uling pangangaral mo, hindi ka na iimbitahan sa susunod. No? Kung meron namang desire, pumasok po tayo sa kinalalagyan po nila. Huwag na natin sila hintayin, hindi tayo ang pumasok. Okay? At yan po ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Right? Na tayo po ay mag-submit sa otoridad sapagkat ito na rin ang kadahilanan ng pag-submit po natin sa ating Panginoon. Okay? If we resist, ay parang nare-resist natin tayo natin. Maraming salamat po Diyos sa aming nagpinggan. Tapos lamang po ang sangkin ng aming bansa, pamilya na, mga dapat po ito. Alam po namin doon na yung soberanong kamay, ang mga naglaga na po nito, ang po nito, either we will rise or fall down. Kaya rin po Diyos nakakalam po ito. Kaya po bilang soberanong Diyos ang mga bagay. Tanging tungkulin lang namin po Panginoon bilang mga Kristiyano. Una, ay magsabit po kami. Diyan po ang mga otoridad na nakasama po sa amin. Bilang mga nananampalataya na kung saan nahuhulog po kami sa pagsunod po sa inyo, sa inyong mga batas. At ganun din po sa batas din po ng aming gobyerno.
Salamat po sapagkat binigyan niyo po kami ng gobyerno na kung saan ay siyang pagdungan po namin. Magkaroon po kami ng kapayapaan, kabutihan po sa aming kapaligiran. Kaya tanging dalangin po namin po Diyos, magkaroon po ng kapayapaan, pamuno, ang mga dapat pamuno na mayroon kaisa, kabanalan, pagsunod sa inyo, bilang ikaw ang naglalagay po sa kanila. Tanging dalangin din po namin po Diyos na mga Kristiyano ay magsabit din, hindi lamang po kami, kundi lahat ng mga tao na nasasakupan po ng gobyerno. Diyos, muli sa inyong mapangyarang kamay, ang pinagkakatiwala po ang palalagalan po ng aming bansa, lahat ng mga Kristiyano, sana ay sama-sama sa panalangin at panalangin ng kapayapaan ng aming bansa. Ganun po Diyos, pagkalano po sa mga kapatid din po o mga kaibigan po namin na wala pa kayong Kristo, alam po namin Lord na tanging mga pagbibigay po sa kanila ng katotohanan ay kami po mga Kristiyano din. Sana Lord, karoon po kami ng katapangan din na pangaral ang magandang balita sa mga nakakasalunod ng ating Panginoon sa aming mga sa buhay. Salamat po Diyos sa pagkakataon na pinagkaroon dito sa amin at kung saan nakita po namin sa aming mga tungkulin bilang mga nagagawin. Patuloy na gagawin po namin ito habang po ay nakikito sa aming pinagkakaroon. Kaya maraming salamat Panginoon sa pagdalangin sa